Magandang araw po sa inyo, Boss Van. Itong ibabahagi ko pong kwento ay karanasan po naming mag-anak sa bago naming kapitbahay noong mga panahong nasa elementarya pa lang ako. Ako po pala si Michael. Nasa 26 anyos na ako ngayon at masugid na tagapakinig ng inyong channel. Nakatira po kami dati sa isang baryo sa Antique. Tahimik po ang lugar namin at magkakakilala po halos ang mga tao doon. Sagana din kami noon sa mga gulay at prutas. May mga alagang kambing at baka si tatay na hinahayaan lang na kumain ng damo sa palayan. Pero lahat ng ito ay nagbago simula nang dumating ang mag-asawang dayo sa lugar namin. May dala ang mga itong dalawang malalaking aso na sobrang ingay pag sumapit na ang gabi. Maliban pa doon ay madalas na magpatugtog ng malakas ang mag-asawa. Nagkakantahan ng mga ito sa kalagitnaan ng gabi. Nung una ay hinahayaan lang ito ni nanay. Baka may okasyon lang daw ang mga ito. Pero ginagawa na nila ito gabi-gabi. Ang kinagagalit pa noon ni na tatay ay pinapakawalan nila ang mga aso nila sa madaling araw. Iilang baryo na namin ang hinabol ng mga ito at ilang beses na silang pinatawag noon sa barangay. Pero tinawanan lang ng mga ito ang sinasabi ng kapitan namin. Itatali nila ngayon pero kinabukasan ay papakawalan na naman nila. Sinasabi nilang hindi naman lumalabas ang mga ito sa bakod nila. Hinahabol lang nila yung nagbabantang magnakaw daw sa bahay nila. Minsan habang naglalaro kami noon ng kapatid ko at mga kalaro namin ng hagisan ng bola, hindi sinasadyang napunta ang bola sa bakuran nila. Nagtutulakan pa kami noon kung sino ang kukuha ng bola. Nang isang kalaro namin ang naglakas loob na kunin ito. Ganun na lang ang takot niya noon nang bigla siyang angilan ng dalawang aso. Ang kwento pa niya noon ay grabe daw sa pagtulo yung malalapot na laway ng dalawang aso at mapupula din daw ang mga mata ng mga ito. Sa takot ay hindi na nakuha nung kalaro namin ng bola at kumaripas na ito ng takbo pabalik sa amin. Putlang-putla ito at kulang na lang ay umiyak siya sa matinding takot. Nakita pa namin noon na sumilip sa bintana yung babae at tiningnan kami ng masama. Ilang araw noon, nang mapansin naming biglang tumahimik ang bakuran ng mag-asawa, hindi na namin nun naririnig na tumatahol ang aso nila sa gabi. Natigil na din yung mga patugtog nila. Sa wakas nun ay natapos na din ang ilang gabing pang-iistorbo nila. Pero kinabukasan nun ay may sinalubong sa aming masamang balita ang tsismosa naming kapitbahay. May nakita daw kasing patay na tao doon sa kabilang baryo. May malaking butas daw ito sa tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Agad kumalat ang balita noon na may aswang na gumagala sa lugar namin. Kaya natakot na kami nung lumabas ng gabi. Ang pinagtataka noon nila tatay ay kung bakit nanatili na daw na tahimik ang kapitbahay namin. Nakikita naman naming nandoon lang sila. Maliban dun sa dalawang aso nila, hindi na namin ito nakikita at hindi na rin namin naririnig na tumatahol ang mga ito. Pero isang gabi noon ay nagisingan ni tatay na nakabukas ang ilaw sa may kusina ng kapitbahay namin. Narinig din ni tatay na parang may tinatadtad ang mga ito. Sisilip sana siya nang makita niyang palabas ng kusina yung lalaki. Kaya napakubli daw siya noon. Narinig niya daw ang mga yabag nito na papunta doon sa likuran ng bahay ng mga to. Hindi na kami doon nakakapunta dahil pinilagyan nila ng malataong taas na pader ang likuran nila. Narinig daw nun ni tatay na sumipol ito ng mahina na parang may tinatawag. Narinig niya daw ang mahihinang pag-angil. Doon pala nilagay ng mga ito yung alaga nilang mga aso. Nang mga oras na yun daw ay may iba nang nararamdaman si tatay tungkol sa mag-asawa. Nakakapanibago daw kasi ang biglang pagtahimik ng mga ito at palagi daw niyang napapansing gising pa ang mga ito hanggang madaling araw. Parang abala daw palagi ang mga ito. Madalas din niyang marinig na may tinatadtad ng mga ito. Sunod ay magpapakain na sa mga aso. Bandang alauna daw yon at kinabukasan ay may nababalitaan na lang daw na patay na hayop sa kabilang baryo. Minsan daw nun ay sinadya talaga ni tatay na hindi matulog at makiramdam sa kapitbahay. Mga bandang 12:00 daw nun nang mapansin niyang umalis ng bahay ang mag-asawa. Kahit natatakot daw ay sinundan niya ang mga ito. Kabisado naman daw kasi ni tatay ang lugar, kaya hindi na siya nagdala ng ilaw.
Nagtaka daw siya kung anong ginagawa ng mag-asawa doon sa ilalim ng silong ng isang kubo. Ang alam namin ay isang matandang lalaki ang nakatira doon. Natakot daw nun si tatay nang makita daw niyang pilit daw na binabaklas ng mga ito ang sahig ng kubo. Hindi na daw niya hinintay na makita siya ng mga ito at agad na umuwi siya ng bahay. Hindi raw siya makatulog nun sa kakaisip kung anong ginagawa ng mga ito sa bahay ng matanda. At nasagot nga ang katanungan niya nang mapansin niyang bumalik na ang mga ito. Mga ilang sandali lang daw ay may narinig na siyang nagtatadtad. Hindi na raw niya napigilan nun na hindi silipin kung anong tinatadtad ng mga ito. Ganun na lang daw ang kilabot ni tatay noon nang makita ang may dugu-dugu pang mga laman loob. Pagkatapos daw tadtarin ito ng mag-asawa, ay pinakain nila ito sa 2 aso. Kinabukasan nun ay nabalitaan na lang naming patay na ang matandang nasa kubo nito. Ayon sa iba ay sinalakay daw ito ng mabangis na hayop. Pero alam na ni tatay ang nangyari. Sa takot niya ay wala siyang pinagsabihan. Pero umalis din ang mag-asawang yon nang may makapagsabi na andun pa rin ang alaga nilang malalaking aso. Sinabihan na pala sila noon ng barangay na papaalisin kapag nanatiling nandun ang mga aso nila. Kaya pala nilipat nila ito sa likuran. Ang pinagtatakahan lang namin noon, simula kasi nang nilipat nila ito ay hindi na namin narinig na tumahol ang mga ito. Di ba dapat kahit papano ay tumatahol ang mga ito? Gabi nila nilisan ang bahay nila. Pero ang sabi sa barangay ay wala na daw ang mga aso. Pero nang gabing yun na paalis na sila ay nakita naming may kasama silang mag-asawa. Hindi mga aso, kundi 2 matandang uugod-ugod na. Hi po, Boss Malikmata. Tawagin nyo na lang akong Jan. Hindi ko po tunay na pangalan. Medyo marami po kasi ang nakakaalam ng kwentong ito. Naging tanyag kasi ito sa lugar namin dahil sa dami ng nakasaksi. Pero kami talaga ang unang nakasaksi ng kababalaghan na nagaganap sa kapitbahay namin. Bata pa ako noon, nasa first year high school yata. May abandonado pong bahay sa tabi namin. Bahay yun dati ng kababata kong nasa ibang bansa na kasama ang mga magulang nito. Tinirhan na yun ng kamag-anak nila pero hindi rin nagtagal dahil mabigat daw ang pakiramdam nila doon. Alam nyo bang walang araw na hindi sila nagkakagulo? May sanggol pa naman noon na panay ang iyak. Tapos yung mag-asawa, panay naman ang bangayan. Naririnig din naming panay ang murahan ng mga anak nitong halos kaedaran ko lang. Basta sobrang gulo po ng mag-anak na yon. Buti na lang din at naisipan nilang umalis. Pero ilang araw lang noon ay may naramdaman na kaming kakaiba dito. Tuwing sasapit ang hating gabi ay napapansin naming nakasindi na ang ilaw sa silid ng dating naninirahan doon na matandang babae. Nanay ito ng may-ari ng bahay na nasa ibang bansa na ngayon. Lumuwas lang noon ng Maynila ang mag-anak nang mabalitaan naming binawian ng buhay ang matanda. Nagkaroon pala ito ng kanser sa lalamunan at hindi na nagamot pa. Nang nabubuhay pa ito, ay mahilig itong magdaos ng kasiyahan sa bahay nila. Inaabot ng madaling araw ang kasiyahan nila. Kaya naninibago kami noon nang namatay ito dahil biglang tumahimik ang bahay. Kaya nagulat kami nang makitang nakailaw ang silid nito. At maya-maya lang noon ay may pumailan lang na malamyos na musika. Tumagal lang siguro yun ng 1 minuto at namatay na ulit yung ilaw. Ang akala lang namin ay simpleng paramdam lang yon. Pero simula nang nangyari yon ay halos gabi-gabi na siyang nagpaparamdam. Nakakarinig na kami nun ng pagkalansingan ng mga gamit. Napasilip ako nun sa bintana ko kung saan andoon lang nakatapat yung bintana ng matanda. Patay ang ilaw doon pero ganun na lang ang gulat ko nang bigla itong umilaw. At nakita kong may nakatayo ng tao sa bintana. Saglit lang talaga yon at namatay na naman yung ilaw. Dali-dali akong nagsara nun ng bintana. Nung nabubuhay pang matanda ay madalas itong nakatayo dun sa bintana. Kapag nakikita niya ako sa labas noon, ay tinatawag niya ako at inaabutan ng pagkain. Mabait siya sa amin, kaya nalungkot din kami nang mawala ito. Kinuwento ko yun kina mama at naniniwala din silang nagmumulto nga ang matanda
Naaamoy daw minsan ni mama yung pabangong palaging ginagamit nito. Mawawala din daw yon at napapalitan ng amoy ng kandila. Nangyari lang daw lahat ng to nang umalis na ang dating nakatira dito. Baka may nagalaw sila na ikinagalit ng matanda. Pero wala din kaming nagawa nun dahil takot kaming pumasok sa bahay nito. Natatakot na kami nung sumilip o makarinig ng anumang nanggagaling sa kabilang bahay. Para kasing habang tumatagal ay parang palakas na ng palakas ang paramdam nito. Mula nun sa bintana ng silid ko ay nakikita ko ang refleksyon ng ilaw mula sa bintana ng silid ng matanda. Bukas hindi ito at maya-maya nun ay may maririnig na kaming kalabog. Ang sabi ni mama nun ay may naririnig din daw siyang umiiyak. Isang panangis daw at nagmumula yon sa kapitbahay naming abandonado. Kinabukasan ay naging usapan yun ng iba pa naming kapitbahay. Hindi naman daw nagpaparamdam ang matandang yun nang umalis ang pamilya niya. May nagbalita nun sa anak ng matanda na nasa ibang bansa. Malapit na rin nun ang death anniversary ng matanda, kaya umuwi silang mag-anak. Kwento nila nun, pagpasok pa lang daw nila nun sa bahay, ay nagulantang na sila sa itsura nito. Sobrang gulo daw ng mga gamit, yung tipong parang hinalughog ng magnanakaw. Agad nilang tinawagan daw nun ang kamag-anak nilang tumira doon. Pero ang sabi ng mga ito ay maayos naman nilang iniwan yon. Doon daw sila nadismaya nang makita ang silid ng matanda. Nakalak daw yon dahil andoon lang naman ang mga gamit nito at alahas. Sobrang gulo na daw ng silid nito at may mga nabasag pang salamin. Ang sabi nila ay sira na daw ang lock ng pinto at nawawala daw ang mamahaling kwintas nito. Ayon na rin ito sa kwento ni mama sa akin. Pero hindi ko na natanong kung anong nangyari sa kaanak ng mga ito na kumuha ng kwintas. Muli nilang pinaayos nun ng bahay. Kumuha na lang sila nun ng katiwala na magbabantay dito. Pinablesingan ulit nila ang bahay at pinagdasal na rin nila ang kaluluwa ng matanda. Simula po nun ay naging tahimik naman na ulit doon. Wala nang nagmumultong kapitbahay. Hanggang dito na lang po, Sir Malikmata. Maraming salamat. Hi po, Sir Van. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng inyong munting channel. Bago ko po simulan itong kwento ko, ay nais ko lang batiin at pasalamatan ng mga nanay na walang sawang nagmamahal at nag-aalaga sa mga anak nilang may kapansanan sa pag-iisip. Alam kong hindi biro ang sakripisyo nila at pagtitiis para lang maibigay ang pangangailangan ng mga ito. At para sa kaibigan kong nangulila sa munting anghel niya, andito lang ako handang tumulong sa iyo sa abot ng makakaya ko. Pasintabi po sa kaluluwa ni Matthew, hindi po niya totoong pangalan. Para na rin po sa privacy ng pamilya, nagpaalam muna ako sa kaibigan ko bago ko ito pinasa sa Malikmata channel. Tawagin niyo na lang po akong Rowella. At may kapitbahay ako at kaibigan na rin na tawagin natin sa pangalang Maya. Buntis nun si Maya nang dumating sila sa lugar namin. Panganay daw niya yon. Agad ko siya nung nakapalagayan ng loob dahil bukod sa mabait siya ay sadyang magaling itong makisama. Kaya nang makunan siya nun sa unang anak niya ay halos magluksa din kaming lahat na naging kaibigan niya. Saksi ako sa paghihirap ni Maya nun na makamove on. Halos tapusin na din niya ang sariling buhay noon sa naramdamang depresyon. Umuwi muna sila noon ng asawa niya sa probinsya nila. At ilang buwan lang noon nang mabalitaan naming buntis na ulit siya. Hindi agad sila noon nakabalik sa bahay nila dahil sa takot na bumiyahe ni Maya. Ingat na ingat siya noon sa anak nila. At doon na nga ito nanganak habang yung asawa niya ay nandito sa lungsod. Andito kasi ang trabaho nito. Masayang masaya kami noon nang bumalik na siya dito sa lugar namin. Mag-iisang taon na noon ang anak niya. Normal ito nang ipinanganak niya. Yun din ang sabi ng doktor. Malusog daw ang bata at wala namang diferensya. Pero habang lumalaki po ito, ay may napapansin kami sa kanya. 3 taon na siya noon, ay wala pa rin siyang nabibigas na kahit isang salita. As in, total mute po talaga siya. Pina-check up nila ito.
at ang sabi ay wala naman daw diferensya. Baka late talker o learner lang daw ang bata. Pero nang mag-5 taong gulang na ito ay ganun pa rin. Hindi pa rin ito nagsasalita. Madalas lang itong nagtuturo kung ano ang gusto nitong kainin o laruin. Nabahala na nun si Maya na baka tuluyan na itong maging pipi paglaki. Pinatingnan ulit nila ito sa isang specialist pero wala talaga silang makitang diferensya. Hindi naman daw maikli o mahaba ang dila ng bata. Maayos naman daw ang vocal cords nito. At ang isa pang napansin nila ay para pa rin itong baby. Iiyak at manghihingi ng dede sa edad na 5 taon. Gusto pa nga nito ay kay Maya pa dede. Pero ayaw na ni Maya dahil wala na siyang gatas at may ngipin na ito. Minsan daw kasi ay pinanggigilan ni Matthew at dumugo talaga ang nipple niya. Ninang pala ako ni Matthew at madalas akong nasa bahay nila dahil wala pa naman akong pamilya ng mga panahong yon. Naging libangan ko na din ang bantayan nito kapag nananahi si Maya. Minsan po nasa silid kami noon ni Matthew ay nakaidlip ako. Nagulat na lang ako noon na magisingan kong ang lakas ng tawa ni Matthew. May tunog. Unang beses na narinig ko ang malutong nitong tawa na parang may kalaro ito. Agad ko yung kinuwento kay Maya at mangiyak-ngiyak pa nga siya sa sobrang saya. Pero nang patawanin namin ito ay wala nang tunog. Nakailang ulit pa at ganoon pa rin. Biglang nadismaya si Maya at sinabing baka nananaginip lang daw ako. Pero sinabi kong sigurado ako sa narinig ko at gising na ako noon. Pero hindi mawala sa isip ko noon yung nakita kong parang may kalaro si Matt. Isang gabi daw noon ay nataranta si Maya nang magisingan niyang wala daw sa tabi nila si Matthew. Natagpuan daw nila ito sa sala na naglalaro ng mga toys nito. Medyo kinilabutan daw nun si Maya dahil nakapatay ang ilaw doon at yung itsura daw ni Matt ay parang may kalaro daw ito. Inaabot nito sa ere yung toys nito at biglang tatawa. Doon sila naniwala sa akin nang marinig nila ang malutong na pagtawa ni Matt. Nakaramdam ng kasiyahan daw nun si Maya pero napalitan din daw ng kilabot nang makita niyang biglang tumingin sa kanila si Matt. Yung tingin na parang inaasahan na nitong andun sila at nakamasid. Bigla daw nung umiyak si Matthew. Iyak na wala ka man lang daw marinig na tunog. Agad daw itong binuhat ng asawa ni Maya at dinala sa kwarto nila. Tinanong nila kung bakit ito nandun sa sala. Gayong napakadilim doon. Pero iyak lang daw ito ng iyak. Kinuwento sa akin yun ni Maya at kahit ako ay kinilabutan. Simula daw noon ay palagi na nilang nagigisingang wala si Matt sa silid nila. Doon daw talaga sila kinilabutan nang makita nilang nasa kabilang silid daw ito. Sobrang dilim daw noon at gumamit lang sila ng flashlight. Narinig daw talaga nilang may nagsasalita at nang matutukan daw nila ng flashlight si Matt ay parang may bigla daw gumalaw palayo sa kinaroroonan nito. Dalawa daw talaga silang nakarinig na may nagsasalita daw sa silid na yon. Pero imposible daw na si Matt yon dahil hindi nga ito makapagsalita. Natatakot na daw sila nun sa kinikilos ni Matt dahil parang may sarili na daw talaga itong mundo. Ayaw na nitong makipaglaro sa amin o kahit sa mga batang pumupunta doon. Umiiyak agad ito pag pinipilit. Nang kaarawan nga nito ay ayaw nitong lumabas ng silid. Kahit pinupuntahan na siya ng mga dati niyang kalaro. Umiiyak lang ito ng umiiyak kaya hinayaan na lang namin na maglaro ito sa silid. Pero nang silipin daw ito ni Maya ay kitang-kita daw niyang humahalakhak ito at bigla daw itong napatingin sa pinto at nakita siya. Dali-dali daw itong tumayo at sinara ang pinto. Nang gabi na noon at nakauwi na ang mga bisita at nang kami-kami na lang ay kinausap ni Maya si Matthew. Tahimik lang yung bata pero matalim ang tingin nito kay Maya. Ganon din sa amin. Medyo naiinis na nun si Maya dahil pinapahalakhak niya ito pero walang reaksyon. Panay pakiusap niya nun na magsalita na si Matt pero umiiling-iling lang ito. Nakita ko ang desperasyon sa mukha ni Maya. Umiiyak na ito habang niyuyugyug na si Matt na magsalita na. Pinipigilan na namin siya nun dahil medyo nasasaktan na rin yung bata. Pero hindi niya binitawan si Matt. Sabay-sabay pa kaming nagulantang nun nang biglang humiyaw si Matthew at sumigaw ng ayoko sa'yo.
Sabay takbo nito sa loob ng silid. Nagkatinginan kami noon at imbis na masaktan ay natuwa pa si Maya. Nakakapagsalita na nga si Matthew. Agad namin itong sinundan sa silid nito. Pero ganoon na lang ang pagkataranta namin nang makitang nakahiga ito sa sahig at mukhang walang malay. Agad namin itong dinala sa ospital. Ang sabi ng doktor ay nagkaroon si Matt ng head injury. Para daw itong pinukpok sa ulo o hinampas ito sa matigas na bagay. Nagkaroon ng basag ang bungo nito. Kailangan daw agad itong maoperahan. Gulong-gulo na nun si Maya kung saan kukuha ng pampaopera. Mabuti na lang at nakalo ng asawa nito. Pero nahulog din sa koma ang kalagayan ni Matt. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng katawan nun ni Maya. Halos hindi na ito natutulog sa pagbabantay kay Matt. Dinalaw daw sila nun ng nanay ng asawa niya. Kwento sa akin ni Maya, kinilabutan daw si nanay nila. Pagpasok pa lang daw sa bahay nila. Parang may iba pa daw silang kasama doon. Nabanggit niya yung nakita nila nang minsang magisingan nila si Matt sa kabilang silid. Para daw kasing may kasama talaga nun si Matt. Ang sabi pa ng nanay niya ay baka daw matagal lang nakakapagsalita si Matt. Pero may pumipigil lang dito. Ilang araw lang nun, Sir Van, ay binawian na ng buhay si Matt. Muli ay umuwi nun si Maya sa kanila pagkatapos ng libing. Ang nanay ng asawa niya ang tumao sa bahay nila. Pinatingnan daw nito sa albularyo ang bahay na yon. At tama daw ito. May iba pa silang kasama. At ito din daw ang kumuha kay Matt. Hanggang ngayon po ay pinaninindigan pa rin ako ng balahibo sa tuwing naaalala ko ang kwento ng nanay ni Benedict, asawa ni Maya. Iniwan po nila ang bahay na yun at binenta at kami naman ay lumipat na rin sa ibang lugar. Natakot talaga kami sa nasaksihan namin tungkol sa naninirahan daw doon sa bahay nila. Ayokong sabitin din na magiging anak ko ang sinapit ng mga anak ni Maya. Nga po pala, ito din daw ang dahilan kung ba't nakunan nun si Maya. Ayun lang po, Sir Van. Sana po ay mabasa nyo itong message ko at ma-narrate nyo rin po itong kwento ko. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.